Naisipan ni Magnus na magtuloy na muna sa bahay nila Pandoy sa may dulo. Malayo pa lang ay nakita niya nang nakatayo sa labas ng dalawang bagong gawa na bahay, sina Jaime at ang pamilya nito. "Oh, Jaime, kumusta?" "Ayos naman po, Sir Magnus. Lumipat na kami kagabi. Nagawa na ang lahat eh. Mamimili na lang kami ng iilang mga gamit." "Ah, ganun ba? Oh, heto, pambili nyo ng mga kaldero at iba pang gamit pang kusina." Wika pa ni Magnus, sabay abot ng 8,000 piso sa lalaki. "Hala, ang laking halaga naman ito, Sir Magnus. Hindi ko naman kasi ibig sabihin na kaldero lang at mga plato ang bilhin nyo. Bumili rin kayo ng electric fan, unan, kumot at mga sapin. At kung kaya pa ng matitira, bumili na rin kayo ng kahit maliit na TV, yung surplus, para may mapaglibangan din kayo sa loob ng bahay." "Maraming salamat po talaga, Sir Magnus. Sobra-sobra na talaga ang tulong nyo sa amin." "Naku, wala yun. Sige na, pumasok tayo sa loob. Mainit na rito oh. Kumusta si Lisa?" "Ayos naman po, sir. Excited ng mga anak dahil maayos na raw ang bahay namin." "Oo nga po, Sir Magnus." Dagdag naman ang buntis. "Sige, pumasok na kayo. Kakausapin ko lang si Pandoy." Lumapit naman si Isay kay Magnus. "Sir Magnus, tamang-tama uli ang dating nyo. Suman at puto po oh. Pwede nyong iuwi kay Ate Althea yan." "Ah, oo. Salamat rito, Isay ha." "Walang anuman, Kuya Magnus. Babalik na ako sa loob. Marami pa kasi kaming lulutuin. Mga pantinda at mga orders." "Okay, sige." Sagot naman ni Magnus at nagtuloy na siya sa bahay nila Pandoy. "Oh, Kuya Magnus, si Pandoy ba ang sadya mo?" Bungad naman sa kanya ni Lingling. "Oo sana." "Naku, maaga po siya nagpunta sa taniman. Puntahan nyo na lang po roon. Tanghali pa yun babalik rito." "Ah, ganun ba? Okay, sige." Wika pa ni Magnus at naglakad na papabalik ng kanyang sasakyan. Pinuntahan niya na nga ang dalawang sadya sa taniman. Noong makita siyang paparating, ay lumapit na rin naman agad sila. "Mags, anong meron? Napasugod ka." Salubong sa kanya ni Tomby. "Mahabang kwento mga tol, pero paiksiin ko na lang. Nagkaroon ng mga pangitain si Rika, magiging inang babaylan siya. At ang ibig sabihin noon ay mamamatay si Maris o nasa panganib siya. Kaya kailangan natin makasunod agad sa ibisan. Isasama na rin natin si Rika dahil kailangan siya makausap ng inang kalikasan tungkol sa kanya magiging tadhana. Kaya kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon." Sabi naman ni Pandoy. "Naku Mags, pasensya ka na. Hindi ako makakasama ngayon sa'yo. Nalaman namin na buntis si Lingling. Ayokong mag-isa siya sa kanyang pagdadaanan, lalo at panganay namin ito. Ayos lang ba kung pas muna ako sa lakad na yan?" Sabi naman ni Magnus. "Oo, walang problema. Naiintindihan kita, tol. Pangalawa, isasama ko rin naman si Efraim sa lakad na ito para may umalalay kay Rika. Gusto kong gawing personal bodyguard ni Rika si Efraim sa lahat ng oras. Mga dalaga at binata naman sila at walang mga aalalahaning maiiwan." "Naku Mags, baka maging parang love story nyo lang din ni Maris ang kalalabasan nila. Magkakainlaban pero hindi naman pwede magkatuluyan dahil magiging inang babaylan ang isa." Bumuntong hininga mo na si Magnus bago sumagot. "Sana hindi magkaganon. Ayokong danasin rin ni Efraim ang dinanas ko. Pero sa ngayon, kailangan ko si Efraim na siyang magbabantay kay Rika habang maglalakbay papakit na ibisan." Sabi naman muli ni Tomby. "So, kailan tayo aalis, Mags?" "Sa makalawa. Nasa eskwelahan pa kasi si Efraim, kaya hindi niya pa alam ang tungkol sa plano ko. Pero si Rika ay nasa bahay, hindi pumasok, dahil ikinuwento niya sa akin ang mga naging panaginip at pangitain niya." Sabing muli ni Tomby. "Eh di sige pala Mags, umuwi ka na at maghanda.
Ako naman ay uuwi na rin at nang makapaghanda na rin ako. Okay, sige tol. Wika pa ni Magnus at umalis na rin agad. Kinatanghalian, noong dumating ang mga kasama sa bahay, ay kinausap sila ni Magnus at ikinuwento ang mga magaganap. Natuwa naman si Efraim dahil natupad na ang matagal niya ng pangarap na makasama si Magnus sa pag-akyat ng Ibisan. Rika at Efraim, sasama kayo mamaya sa akin. Mamimili tayo sa bayan ng mga kailangan natin sa paglalakbay, gaya ng butane gas para sa butane stove na dadalhin natin. Kuya Magnus, bakit kailangan pa noon? Napakarami namang kahoy sa bundok na pwedeng magamit bilang panggatong. Tanong pa ni Efraim. Sabi naman ni Magnus, Oo, tama ka dyan Efraim. Pero may tatlong napakahalagang rason kung bakit sa butane stove kami nagluluto kapag nasa paglalakbay. Unang-una, walang usok. Kapag may usok, maaari tayong matagpuan ng mga nagkalat na rebelde sa kabundukan. Pangalawa, kapag umulan, ay mahirap magluto. Pangatlo, mabilis magluto anytime na gustuhin kapag naka-butane stove. Isipin mo na lang kung gusto lang natin na magkape at wala tayong butane stove, edi magpapaningas ka pa ng matagal para lang magpainit ng tubig. Kaya best way talaga ang gumamit ng butane stove kaysa sa umasa sa mga kahoy na papaningasin pa. Sabagay, tama ka po Kuya Magnus. Oh, sige na, tara na. Magtanghalian na tayo. At pagkatapos makakain at makapagpahinga kaunti, ay pupunta na tayo sa bayan. Marami tayong kailangan madala sa paglalakbay, lalo na pagkain, gamot at gamit sa pag-akyat. Okay po, wika ni Efraim at ni Rika. Nagtulong-tulong na nga ang lahat sa paghahanda ng tanghalian. Lumapit naman si Althea kay Magnus. Mahal, sigurado ka? Kailangan mo pang idamay sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan ang dalawang yan? Sayang naman kasi, nag-aaral sila pareho. Tsaka, anong mararating ng buhay nila sa ganyan? Magmula kasi noong mag-aral ako at makita ang pinagkaiba ng buhay ko sa gubat at buhay sa bayan, kung saan mahalaga ang may pinag-aralan, naging mahalaga na sa akin ang edukasyon. Mabuti sana kung katulad mo, na bago ka sumabak sa mundo ng kababalaghan, ay profesional ka na, may natapos na kurso, at nakapagtrabaho na sa isang malaking bangko. At kahit pa hindi ka magtrabaho, ay mabubuhay ka dahil sa pamana ng iyong lola. Ipapaano sila? Saan sila pupulutin kapag tumanda na sila? At tapos na ang mga misyon na ipinag-uutos ng inang kalikasan na yan. Tsaka, hindi ako sumasang-ayon sa pinagagawa ng inang kalikasan na yan. Kita mo, namumuhay ng tahimik si Rika. Bigla niyang itatalaga bilang inang babaylan. Paano si Maris? Anong tingin niya kay Maris? Disposable? Na kapag hindi niya na-treat, ay papalitan na lang ng ibang itatalaga niyang inang babaylan. Tapos hahayaan na si Maris na mamatay. Di anong pinagkaiba niyan sa sitwasyon ni Rika? Kapag nagsawa na rin ang inang kalikasan kay Rika, maghahanap na naman siya ng ibang mas batang inang babaylan? Tapos hahayaan na mamatay si Rika? Hindi mo ba nakikita kung gaano ka-unfair yun? Mahabang paliwanag pa ni Althea. Sabi naman ni Magnus, Alam mo mahal, may parte ng utak ko na sumasang-ayon sa mga sinasabi mo. Best friend ko si Maris. At hindi ako sumasang-ayon na basta na lang papalitan ng mas bata. Tapos hahayaan na lang siya na mamatay. Pero ibang usapan kapag si inang kalikasan ang nagsasabi. Nakikita niya ang hinaharap. Kaya nalalaman niya kung ano ang mas makakabuti. Tsaka, yun namang tungkol sa pagiging inang babaylan ni Maris, ay wala rin pumilit sa kanya. Ginusto niya na rin noong maintindihan niya kung gaano kahalaga ang tungkulin ng isang inang babaylan. At kung ang kinabukasan naman nila ang pinag-aalala mo, hindi ko naman sila pababayaan. Sisiguraduhin ko na kung hindi man sila makapagtapos ng kolehiyo, ay mabibigyan ko pa rin ng maliit na kabuhayan. Lupa na mapagpapatayuan ng bahay, yung malapit sa kalsada, para pwedeng tayuan ng tindahan. Tapos ibibili ko na rin ng tricycle. Mabubuhay na sila roon. Bumuntong hininga si Althea
at tinalikuran na si Magnus. Saka nagtungo na ito sa hapagkainan. Hindi na lang din nakipagtalo pa si Magnus. Wala rin namang ipapanalo, lalo at mahirap maging kasagutan ang isang buntis. Matapos makakain ay sinabi ni Magnus, "Iidip lang muna ako saglit ha, tapos saka tayo aalis pagkagising ko." "Okay po," sagot naman ni Rika at Efraim na kasalukuyang nanonood ng TV. Umakyat na si Magnus sa kwarto nila at nag-on muna ng aircon para naman maging mahimbing ang tulog niya kahit saglit lang. Makalipas ang isang oras ay pababa na si Magnus. Nakita niyang nakahanda na ang dalawa. "Tara na," wika ni Magnus at nagsibaba na sila sa ground floor. Pagkarating sa bayan ay namili sila ng hiking bags, jungle knife, hiking shoes para kina Rika at Efraim. Saka naman sila namili ng pagkain at gamot na dadalhin. Pagka-uwi ay sabi ni Magnus, "Rika, anong sandata ang komportable kang gamitin?" Siguro po, punyal na lang din. Kagaya noong ginagamit ni Ate Maris dati." Paana ba? Baka gusto mong aralin na rin. Malaki ang maitutulong noon sa laban, lalo kapag nakadistansya pa ang mga kalaban." "Hindi po ako marunong gumamit noon eh." "Pwede ka namang mag-practice noon habang nasa paglalakbay. Ako ang magtuturo sa iyo." "Sige po, subukan ko na lang din. Mukhang kakailanganin ko rin namang matutunan yun." "Ikaw naman Efraim, baril at itak ang magiging sandata mo sa paglalakbay. Ingatan mo ang itak na ipapadala ko sa iyo ha, dahil imported yun. Maganda ang talim at balanse ang bigat. Hindi ka makakabili ng ganoong itak rito. Kaya huwag mong iiwan sa kung saan-saan lang." "Opo, Kuya Magnus." Umakyat si Magnus sa kanyang armory room at kumuha ng mga babaunin nilang armas. Nasa kanya-kanyang silid naman ang dalawang sina Rika at Efraim na naghahanda na rin ng kanilang mga gamit. Samantala, sa bahagi naman ng kampo ni Zacarias, lumapit sa kanya ang huklubang si Aliyah. "Anong kailangan mo, Aliyah?" "Boss Zacarias, gusto ko lang ipaalam sa iyo na wala na si Aubrey." "Ah, paanong wala na?" "Naramdaman ko ang pagpanaw niya. Namatay na rin ang isa sa 3 berserker na kasama niya. Ang dalawa naman ay nagawa na ng paraan na maalis ang sumpa. Kaya hindi na rin makakabalik ang mga iyon." "Ha? Paano nangyari yun? Sa pamayanan ng albularyo si Melo ko lang naman ipinadala si Aubrey ah. Hindi mahirap kalabanin ang pamayanang iyon. Lalo at hindi naman isang babaylan iyong si Apong Melo. Sino ang tumalo sa kanya?" "Hindi ko po alam, boss. Pero sigurado akong isang malakas na individual. Dahil nagawang magpukol ng isang napakalaking tipak ng bato papasok sa portal. Kaya isinara ko na rin agad." "Sige, hayaan mo na. Marami pa naman tayong tauhan sa labas. Kailangan natin ipagpatuloy ang ating misyon." "Okay po, boss." Wika pa ni Aliyah at lumabas na ng silid. Sa bahagi naman ni Maris, kinabukasan pagkagising niya ay agad na siyang naligo at naghanda ng kanyang mga gamit. Sakto naman na bago pa sumikat ang araw ay dumating na ang 2 bata na naghatid ng kanyang pang-almusal. "Inang babaylan, ito na po yung pang-almusal niyo oh. Sabi po ni Apo, naroon daw sa baba ang pagkain na babaunin niyo pag-alis. Puntahan niyo raw po siya sa kubo niya dahil gusto niya rin makausap kayo bago kayo umalis." "Okay, sige mga bata. Salamat rito sa pagkain ha. Pakisabi na rin kay Apong Melo na pupuntahan ko siya pagkatapos kong kumain." "Okay po." Wika pa ng 2 bata at umalis na. Agad namang lumitaw ang lampanan na si Ferilina noong makalis na ang 2 bata. "Oh, halika na Ferilina. Kumain ka na rin. Aalis na tayo pagkatapos kong mag-almusal." "Salamat po, Inang Babaylan." Wika pa noon
at nagsimulang kumurot sa paborito niyang puto na kamuting kahoy na matamis. Matapos makakain ay nagtungo na si Maris sa kubo ni Apong Melo. Apong Melo, aalis na po ako. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa inyong pamayanan. Naku Maris, kami nga itong dapat nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi ka dumating rito, ay baka patay na kaming lahat. Kaya maraming salamat at hindi mo kami pinapabayaan. Wala po yun. Nahihiya nga po ako dahil marami akong naging pagkukulang sa inyo. Lalo na noong mga nakaraan na nawala ang karamihan ng kapangyarihan ko. Kaya hindi rin ako nakaakyat kaagad. Naway pagpalain ka ni Bathala at gabayan ni Inang Kalikasan sa iyong paglalakbay. Nararamdaman ko na higit pang mapanganib ang kagubatan ngayon kaysa sa dati. Kaya kailangan mo nang iba yung ingat at pagmamatsyag sa iyong paligid. Tama po kayo, Apo. Pero hindi matatapos ang paghahasik ng kadiliman sa kagubatang ito kung walang susupil sa kanila. Kaya sana lang ay kayanin kong gawin iyon kahit mag-isa lang ako. Oo nga Inang Babaylan, heto na nga pala ang baon mo. Heto ang tubig, pinausukang manok at tilapia, at inihaw na saging at kamuting kahoy. Ipinaihaw na lang namin lahat dahil mas matagal yang masisira. Maraming salamat po dito, Apo. Hayaan niyo po bago ako bumaba ay dadaan ako muli rito kung ipapahintulot ng pagkakataon. Maraming salamat po Inang Babaylan at palagi kaming kasama sa mga dinadaanan mo ng madalas at tinutulungan. Sige po Apong Melo, tutulak na po ako. Wika ni Maris at nagsimula ng maglakbay papaakyat. Maganda naman ang panahon, kaya sa tingin niya ay magtutuloy-tuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa pagsapit ng katanghalian. Atin namang dalawin ang sitwasyon ni Oliver. Pagkagising kinabukasan ay nakaramdam siya ng kakaibang panghihina. Ano bang nangyayari sa akin? Lalagnatin yata ako Ngayon pa talaga na nasa paglalakbay ako. Iiling-iling na wika pa ni Oliver at bumangon. Nagtimpla muna siya ng kape at kumain ng biskwit. Ramdam niya ang lamig sa kanyang balat. Kahit pa mainit naman sana ang buga ng hangin sa kanyang ilong. Matapos makapag-almusal ay agad na siyang uminom ng gamot. Tumayo na muna siya at lumabas ng tent. Naramdaman niyang parang nanlalata talaga siya. Nako, hindi pwede ang ganito. Kailangan makahanap ako ng ibang pwesto na mapagpapahingahan kung magkakasakit man ako. Masyado akong exposed rito. Kahit medyo mabigat na ang pakiramdam ay pinilit niyang kumilos. Iniligpit niya lahat ng mga gamit at pinilit magpatuloy sa paglalakbay para makahanap ng magandang pwestong mapagpapahingahan niya ng matagal. Sigurado kasi na kapag nagtuloy na nga ang kanyang lagnat, ay mangangailangan siya ng 2 hanggang 3 araw na pagpapahinga bago makarecover. Bago nagsimulang maglakad ay tinignan niya muna ang mga nakapaligid sa kanya at inalam kung saang direksyon siya maglalakbay. Noong masiguro na ang direksyong tatahakin ay saka na siya nagsimulang maglakad. Tila lutang na ang pakiramdam niya dahil habang napapagod siya sa paglalakad ay mas lalong tumataas ang kanyang lagnat nang hindi niya napapansin. Hanggang sa tila nakakaidlip na nga siya sa paglalakad. Noong matauhan ay sinampal-sampal niya ang sarili para tuluyang magising. Inilibot niya ang tingin sa paligid pero wala siyang makitang pamilyar na palatandaan sa paglalakad. Maging ang itaas niya ay naglalakihan at makakapal na dahon ng puno ang mga naroon. Naku, baka maling direksyon itong tinahak ko Bulong ni Oliver sa kanyang sarili. Tinignan niya ang kanyang relo. 12:30 ang oras.
Muli siyang kumuha ng gamot at uminom. Noong muli niyang ilibot ang tingin sa paligid, ay nagulat siya noong makitang tila may kumakalat na hamog sa paligid niya. Naging makulimlim pa lalo dahil sa pag-itim naman ng kaulapan. Nako, aabutan yata ako nito ng ulan. Mas lalala ang sakit ko nito. Kailangan ko na makahanap ng mapagpapahingahang lugar. Wika niyang muli. Noong magsimula na siyang humakbang, ay bigla siyang nakaramdam ng mabigat na presensya. Kasabay ng tunog ng mga yabag ng mga kabayo at mukhang dalawa dahil sa magkabilang direksyon iyon. Nagsalita sa katamtamang lakas ng boses si Oliver. Nakikiusap ako sa inyo mga kaibigan. Ayoko makapanakit ng kahit anong uri ng elemental. Magpapahinga lang ako saglit o ilang araw para palipasin ang masama kong pakiramdam. Tapos aalis na rin ako agad. Kaya sana huwag niyo naman ako pinsalain. Wala akong masamang hangad sa inyo o sa kabundukang ito. Kaya kung maaari, hayaan niyo na ako magpahinga. Pinakiramdaman muli ni Oliver ang paligid kung lulubayan ba siya ng dalawang nilalang na nasa paligid lang din. Pero nararamdaman niyang patuloy iyon na tumatakbo. Namalayan niya na lang na papabangga na sa kanya ang isang itim na tikbalang na purong itim ang mga mata. Sapul sa katawan si Oliver noong sagasaan siya ng nilalang. Tumalsik siya at humampas sa isang puno. Uubo-ubo si Oliver at tinatansya pa ang sarili kung kakayanin niya bang tumayo. Hinubad niya ang bag at hinawakan ang pana na may nakakasang dalawang palaso. Kahit nakahanda siya sa pagdating ng kalaban, hindi niya naman malaman kung nasaan talaga iyon. Gawa ng halos 3 metro lang sa harapan niya ang kanyang nakikita dahil sa kapal ng hamog sa paligid at 2 tikbalang pa ang umiikot sa kanya. Hanggang sa marinig niya na paparating na ang isa mula sa harapan. Kaya naman mas hinigpitan niya na ang pagkakahawak sa pana at hinintay na ang tamang pagkakataon para bumitaw sa palaso. Nang masapul siya ng isa namang tikbalang na nagmula sa kanyang kaliwang bahagi, nabitawan niya ang palaso pero pataas na ang direksyon dahil napasabay na iyon sa kanyang pagkatilapon. Muli siyang bumagsak sa lupa at nahirapang makatayo hanggang sa makita niyang nasa harapan niya na nakatayo ang 2 itim na tikbalang. Kakaiba ang itsura ng mga iyon dahil may malalaking ugat sa katawan na nagkulay matingkad na pula. Dinampot siya ng isa sa mga tikbalang at pinagsusuntok ng maraming beses sa sikmura. Wala namang magawa si Oliver dahil nasa kataasan na rin ang lagnat niya, kaya nangihina siya at nanlalami. Paulit-ulit pa siyang pinagbubugbog ng 2 ng salit-salitan. Nakapikit na nga siya sa pamamaga ng kanyang mukha at nagkasugat-sugat na ang kilay. Noong bitawan siya ng isang tikbalang, ay tuluyan na nga siyang nawala ng malay noong bumagsak sa lupa. Nagkatinginan ang 2 tikbalang sa isa't isa na tila nagkakaintindihan sa kanilang sunod na gagawin. Oras na Horem para kolektahin ang buhay at kaluluwa ng mortal na ito nang maidagdag sa kapangyarihan ng ating mahiwagang sandata. Tumango naman ang isa. Tama ka, Lukam. Isa na namang buhay ang maidadagdag sa ating kapangyarihan. Wika noon at inilabas ang isang kakaibang itsura ng punyal. Pero malapad iyon at may haba na mahigit lang sa isang ruler. Inilabas iyon sa kaluban at itinaas habang nakatutok sa kaliwang bahagi ng dibdib ni Oliver ang talim. Panginoong Karim, tanggapin mo ang isa na namang alay namin na buhay para sa iyo. Naway basbasan mo kami ng karagdagang kapangyarihan para mas mapagbuti pa namin ang aming paghahasik ng lagim. Litaniya pa noon. Parehong napangiti ang 2 tikbalang noong makita nilang
Umilaw ang pulang bato na nakabaon sa hawakan ng punyal. Tanda na may basbas na sila ng pahintulot ni Karim, isang prinsipe ng mga Burhamin. Tumango na rin ang isa pang tikbalang sa kasama nito. Hudyat na isaksak na ang punyal sa dibdib ni Oliver. Doon na nga bumuelo ang tikbalang na si Hurem upang isaksak ang punyal kay Oliver. Pero laking gulat niya noong hindi niya naituloy ang pagkakasaksak at hawak na ni Oliver ang dulo ng punyal. Ibinuhos ng tikbalang ang kanyang lakas at bigat para tuluyan iyong maisaksak sa dibdib. Pero hindi na matinag ang kamay ni Oliver. Matibay ang pagkakahawak noon sa punyal. Maging ang isa pang tikbalang ay lumapit na rin. Sabay ang isang pwersadong suntok na papunta sa mukha ni Oliver. Pero sinalo lang iyon ng isang kamay ni Oliver at piniga hanggang sa madurog. Napahiyaw sa sakit ang tikbalang na isa habang nadudurog ang mga buto sa kamay. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Oliver. Pero hindi na normal na mata ng tao ang makikita, kundi isang nagliliwanag na mata na kulay puti na halos hindi matitigan sa sobrang liwanag. Maging ang buong katawan ni Oliver ay nagliliwanag na rin at ang liwanag na iyon ay gumagapang sa kanyang kamay hanggang sa gumapang na rin sa kamay at braso noong tikbalang na hawak niya sa kamay. Doon na unti-unting tinupok ng kulay asul na apoy ang katawan noon hanggang sa maging abo. Hindi naman makapaniwala ang tikbalang na may hawak na punyal sa kanyang nakikita. Agad niyang binitawan ang punyal at tumakbo. Pero nagulat siya dahil noong makatakbo siya ng 10 metro, ay naroon na agad sa harapan niya si Oliver, nakalutang sa ere. "Anong klaseng nilalang ka?" Nagsalita naman ang kung sino mang sumapi sa katawan ng binatang si Oliver. "Nakakaawang nilalang, latak at salot ng mundo ng mga tao at elemental. Pinagtangkaan yung agawan ng buhay ang isang tagabantay mula sa lahi ng mga anghel." "Patawad, hindi namin alam." Nanginginig na pagmamakaawa pa ng tikbalang. "Walang kapatawaran ang mga kasalanan na inyong nagawa. Ang pagpayag pa lang na maging kasapi ng samahan ng itim na babaylan ay isa ng mortal na kasalanan at nararapat parusahan ng kamatayan. Kaya oras na para ibigay sa iyo ang hatol." Gustuhin mang manakbo ng tikbalang pero hindi na siya makagalaw pa. Dahan-dahang inilapit ng nilalang na nakasapi kay Oliver ang hintuturo at gitnang daliri. Saka inilapat sa noo ng tikbalang. Doon na gumapang ang kulay asul na apoy na siyang tumupok sa buong katawan ng tikbalang na iyon. Noong wala nang natira sa tikbalang ay naglakad na si Oliver papunta sa pinag-iwanan ng kanyang gamit. Dinampot ang bag at inilagay sa likuran. Tapos dinampot na rin ang pana at nalagyanan ng mga palaso, saka muling lumutang. Dahan-dahang nagtungo sa isang lugar kung saan may kuweba na ligtas pagpahingahan. Inilapag noon ang mga gamit ni Oliver sa gilid, saka humiga na rin. Noong masigurong ligtas na si Oliver, ay saka unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang buong katawan at umalis na ang nakasaping anghel sa loob ng katawan ni Oliver. Nangyari ang lahat ng iyon mula sa pagpatay sa mga tikbalang at pagpunta sa kuweba nang hindi alam ni Oliver. Dahil ang anghel na sumapi sa kanyang katawan ang gumagawa noon. Samantala, sa bahagi naman ng bundok Lunarka, agad na palabas ng silid niya si Isabel. Maging sina Amor, Amara at Alaysa ay bigla ring napatakbo patungo sa kanilang bulwagan. "Reyna Isabel, naramdaman niyo yun?" tanong ni Amara. "Oo, ganun na ba kalakas ang inang babaylan na si Maris? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganoon kalakas na enerhiyang malinis. Mas dalisay pa sa aura na mararamdaman sa mga babaylan."
Nagkatinginan sina Amor at Amara. Hindi nila masabi ng diretsyo kay Reyna Isabel na sigurado silang hindi si Maris iyon. Dahil kamakailan lang ay nakaengkwentro pa nila iyon at gumagapang na nga sa lupa dahil lang sa aparatong sumisipsip ng enerhiya na naroon nakalagay malapit sa bukal. Sabi na lang ni Amor, Reyna Isabel, malabo po na si Maris iyon. Dahil sa pagkakaalam namin, ay malaki ang naging pagbagsak ng kanyang lakas. Lalo na noong tamaan niyo siya ng sator, habang nakasapi siya sa isang pusa. Kaya siguradong hindi siya yun. Kung hindi siya yun, sino yun? Imposible rin na magmula yun sa tagabantay. Dahil wala nang kapangyarihan ang medalyon na nakabaon sa katawan ng tagabantay na si Magnus. Nagsalita naman si Eliza. Reyna Isabel, maliban sa inang babaylan at tagabantay, meron pa po bang ibang tao na maaring magkamit ng mataas na kapangyarihang puti? Hindi ko alam. Wala akong alam na may pangkaraniwang tao na makakapagtaglay ng ganoon kalakas na enerhiya. Ibig sabihin, kailangan yung halugugin ang buong kagubatan ng Ibisan at ibaba ng Lunarka upang hanapin ang taong pinanggagalingan ng enerhiyang iyon. Wala tayong magiging laban kung iyon ang makakaengkwentro natin sa harap-harapang labanan. Kaya kailangan daanin niyo sa panakaw na atake o sa panlilinlang para madakip ang taong iyon. Tayo na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa mundong ito o maging sa mundo ng mga elemental kapag nakuha natin ang kapangyarihang iyon. Ipakalat nyo ang lahat ng tauhan natin na nagmula sa itim na tanikala. Mas mabilis silang makakakilos dahil mga aswang, tikbalang, kapre at mga engkanto ang kasapi noon. Mas kabisado nila ang kabundukang ito. Masusunod po, mahal na Reyna. Sagot naman ng tatlong dalagang babaylan at umalis na sa kanilang bulwagan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento ha. Pasensya na po kung medyo natagalan ang kasunod nito. Humataw kasi tayo ng pag-a-upload ng maraming parts ng Aswang Killer doon sa kabila. Halos araw-araw ang naging upload natin doon sa loob ng 2 linggo. Kaya sa ngayon ay iyon muna ang magpapahinga ng 2 linggo rin para mabigyan naman ng sapat na panahon ang pagsusulat ko rito sa Lihim ng Medalyon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at patuloy na pag-antabay sa mga kwento nating Aswang Killer at dito sa Lihim ng Medalyon. Sana po ay pakinggan nyo rin ang kwento nating letratista ng mga aswang. Maganda at ma-action rin ang kwentong iyon, pero hindi sobrang kahabaan. Naisulat na rin iyon hanggang sa ending. Pagkakataon na lang na makarecord ang kailangan ko roon, kaya tiyak talaga na may ending na agad ang kwento. Salamat po ha kung inyo rin iyong papakinggan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.